salamat sa Diyos. Amen? Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Sister Hadasa Campoyco at ako po ang naatasan na magbahagi po ng salita ng Panginoon sa atin ngayong umaga. Sa mga hindi po nakakaalam, ang ating pong mga mahal na pastor ay hindi po natin kasama ngayon dahil sila po ay nasa misyon. Sila po ay pinadala ng Panginoon ngayon sa Indonesia para ibahagi ang mensahe ng Panginoon sa kanilang bansa. At after po noon ay pupunta pa po sila ng Japan at hindi po natin sila makakasama hanggang unang linggo ng December. Pero wag po kayong mag-alala. Hindi man natin kasama ang ating mga magulang dito sa simbahan ay kasama naman natin ang Holy Spirit na siyang nag-uugnay sa ating lahat. Amen? Amen. Ayan. Noong Sunday po ay pinag-aralan natin ang Aspiring for God's Supernatural Release. At hindi ko makakalimutan yung statement ni Pastor Dong na sabi niya, we need an open heaven. At tinuro din sa atin ni Pastor Dong last Sunday na it takes a lot of supernatural work to understand and experience an open heaven. Yan. Sino pong nakakaalala ng naging key story noong Sunday? Meron po bang nakakaalala? Meron po? Yan, ako na lang magsasabi. Di ba? Hindi ko makakalimutan yung binahagi ni Pastor Dong with regards doon sa babaeng dinudugo ng 12 years. Amen? At ang sabi ni Pastor Dong, ang sabi lang nung babae, nasa isip lang niya, yung if I only touch, di ba? If I only touch the hem, the garment, I will get well. Yung panalangin niya yon ay para lang sa sarili niya, binubulong niya lang sa sarili niya, and yet, God has heard her prayer and the Lord has granted her prayer. At alam niyo po ba, ganito ka-amazing ang Panginoon, di ba? Ang amazing niya dahil hindi man narinig ng katabi mo ang panalangin mo, hindi man narinig ng pastor ang panalangin mo, pero ang Diyos narinig niya. At kapag ang Diyos ang nakarinig ng panalangin mo at ginusto niyang tugunin iyon, yun ay mapangyayari. At alam niyo po ba, pag binasa mo ulit yung verse na yon, pag binasa mo ulit ang kwento ng babaeng dinurugo, wala na pong ibang naging kwento yung babaeng dinurugo. Wala nang naging kwento yung babaeng dinurugo. Hindi kagaya ng ibang mga na-heal din ni Jesus, sa kanila merong continuation, pero ito pong babae na to ay wala na siyang naging continuation na kwento. O, di ba? Kasi nga, when the Lord wills it, He will do it. It doesn't matter kung anong sitwasyon mo, it doesn't matter kung anong ginagawa mo, pag na-touch mo ang puso ng Panginoon, He will do it. Pag nagustuhan, napatuwa mo ang Panginoon sa hinihiling mo, the Lord will grant it. Walang partiality ang Panginoon natin. Amen? Sabihin nga natin, our God is not a partiality God. Amen. So, ito yung ito yung isa sa mga amazing sa ating Panginoon, When He wills it, He will do it. Diba? She was desiring for a miracle and she received the miracle. Ngayon, ang tanong ko po, naka-ready na ba yung mic natin? Nag-request po ako ng mic para sa congregation. May tanong po ako, sino po ang gustong sumagot? Walang tama, walang maling sagot. Tatagot lang po kayo. Ang tanong ko lang po, why do you need an open heaven? Personally, sa puso mo, bakit mo gusto ng open heaven? Meron po bang gustong sumagot? Wala pong tama, walang maling sagot. Kaya ako po ito sinasabi kasi nung nakaraang Friday, tinanong ko si Tita Yogi at saka tinanong ko si Ate Maricar. Sabi ko, Ate Maricar, bakit ka nananalangin ng open heaven? Alam mo, sagot ni Ate Maricar, sabi niya kasi ayokong hanggang dito lang ang buhay ko. Tapos tinanong ko si Tita Yogi, bakit ka nananalangin ng open heaven? Kasi sabi niya, gusto niya pang magkaroon ng maraming platform para maipanaganap ang salita ng Diyos. There's no wrong and right answer why you want an open heaven, why you need an open heaven. The right thing is, you are desiring for the open heaven. Yes po. Merong gustong sumagot, Kuya Patrick. Yes po. Why do you want an open heaven? Ayan, may mic po tayo.
Para sa akin po. Hello. Yes, hello Good po. morning po. Para sa akin po, para maligtas po. Wow, para maligtas. Amen. Sino pa po ang gustong sumagot? Why do you want an open heaven? Sumagot po kayo. Malay mo, naririnig ni Lord kung tugunin agad ni Lord kung anong hinihiling mo. Dali na. Sabi nga, di ba, whisper lang niya pero narinig ni Lord. Sino pa po ang gustong sumagot? Why do you want an open heaven? Sino pa po? Wala na nanalangin ng open heaven. Attorney Bern. O, si Attorney Bern. Kasi pag open yung heaven, kahit anong ipanalangin mo, may sagot. Kasi may signal eh. Kasi open yung heaven. Pangalawa, expansion. Gusto kong magamit para expansion ng kaharian. Kasi 'di ba, God will bring down the heaven on earth as it is in heaven. Amen. Pag hindi niya binuksan ang langit, hindi niya i-establish ang kingdom on earth as it is in heaven. At pangatlo, syempre, magpakatotoo tayo. Pag open heaven, masarap ang buhay. Amen. Hindi lang sa akin, kundi sa buong pamilya ko. Amen. Hanggang sa kaapu-apuhan. Amen. At gusto ko yun. Amen. O, di ba? Yun. Diba? Sino pa? Meron pa po ba? Meron pa? Sino pang nananalangin ng open heaven? Kung hindi, sige po, ano po ang inyong Magandang pinapanalangin? Good morning po. Nais ko pong maligtas ang lahat ng wala pang relasyon sa Panginoon Diyos. Wow. Gusto niyo pong maging evangelist? Amen. Wow! Yes! Amen! Yes! Yan! Magpagamit sa Panginoon ang gustong makapagligtas ng kaluluwa. Nako, naririnig po tayo pare-parehas ni Lord at tutugunin niya ni Lord. Sino pa po? Sino pa po ang nananalangin ng open heaven? Meron pa po ba? Meron pa? Wala na? Ha? Lahat? O sige, lahat na lang. Ako rin po ay nananalangin ng open heaven. Amen? Kasi sabi ni Pastor Dong, kailangan nating lahat ng open heaven. Wala sa atin ang hindi nangangailangan ng open heaven. At ang key points po na tinuro sa atin ni Pastor Dong last Sunday is, the God that we are serving in this church is a supernatural God. The God that whom we are faithfully serving in this church is a faithful God to save. He is a faithful God to change you, and He has the heart to prosper you. Amen? Amen? Na-receive niyo po ba ito nung Sunday? Yan ang maliwanag na receive natin ng Sunday. At ang sabi rin ni Pastor Dong sa atin, kung hindi mo pa natatanggap ang open heaven mo, may ibig sabihin yun kasi may season na hinihintay. Sabi mo nga sa katabi mo, may season na hinihintay. Yan, pinapayagan ng Panginoon ang delay sa mga buhay natin because of our maturity. Merong character improvement, may character development. Sabi mo sa katabi mo, may character development. Amen? May character development. Wala naman pong problema sa ating mga dinedesire. Walang problema, walang mali sa lahat ng mga pinapanalangin natin. And you know, we're also praying that may God grant the desires of your heart. However, kaya lang talaga hindi pat sinasagot ng Panginoon ang ating mga panalangin dahil meron pa siyang mas magandang plano at meron pa siyang mas magandang pamamaraan kaysa sa hinihiling mo. Sabihin mo nga sa katabi mo, may maganda pa palang plano si Lord. Amen? Ngayon, sa panahon ng paghihintay, meron tayong isang ugali na kailangang matutunan. Naririnig po sa speaker yung translation ni Kuya Ronel. Sorry po, nadidistract ako. Thank you po. So meron gusto, at sa panahon ng delay, sa panahon ng season of waiting, merong gusto ang Panginoon na matutunan tayo and we shouldn't miss out these things that God wants to teach us. Bakit? Because these things that God wants to teach us would form the character that is needed to your destination. It will form a character that is needed to your purpose. Kagaya sa buhay ni Joseph. Di ba si Joseph sa Bible, matabil ang dila ni Joseph. He had to go through what he needs to go through. Dumating ba yung
agad-agad ba na nangyari yung pinangako ng Panginoon sa kanya, naluluhod pati mga magulang niya, pati mga kapatid niya? Ganun lang ba kadali yung season na yon? No. There was a process. Amen? May character development na nakinilangan daanan ni Joseph para ma-receive niya yung promotion niya. At ito yung talagang malalim na inireveal ng Panginoon sa akin this year, that your promotion comes after your obedience. Amen? Kaya sabi niya sa 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Ibig sabihin po nito, hindi talaga po pwedeng ilagay natin sa isip natin si Lord, kundi kailangan talaga tayo ang pumasok sa kaisipan ng Panginoon. Hindi mo man natatanggap yung hinihiling mo ngayon, pero ang sabi ng salita ng Diyos, the Lord is not slow in keeping His promise. Instead, He is patient with you. Sabi mo sa katabi mo, God is patient with you. Patient ang Diyos sa atin because He doesn't want any one of us to be perished. But He wants all of us to come to repentance. Turo ni Pastor Dong sa atin last Sunday, yung hinihiling mo, pwedeng maging fertilizer kung anong status ng puso mo ngayon. Paano kung lasinggero ka? At binigay ni Lord ang hinihiling mo, di mas lalo ka pang nagpainom ng marami. Imbis na ikaw lang ang lasinggero, ginawa mo pang lasinggero ang mga tao sa paligid mo. Hindi ba? Fertilizer. Yan ang tinuro ng Panginoon. Kaya ang sabi ng verse na to, the Lord is patient with you. Pupwedeng ang hinihingi natin na open door sa Panginoon ay naayon lang sa context natin at pupwede pang magpahamak sa atin. That's why, ang sabi ng salita niya, the Lord is patient with you. Sabi mo sa katabi mo, character development. Amen. Kaya nga, if up to this day, hindi mo pa natatanggap ano man ang ipinapanalangin mo, kapatid, sabi niya sa Romans chapter 11 verse 36, for of Him, through Him, and to Him are all things, to whom be glory forever. Amen. Pwede po ba nating basahin sabay-sabay lahat? 1, 2, 3. So, ibig sabihin, kapatid, kung hindi mo man natatanggap pa, wala kang kailangang ipag-alala. Bakit? Kasi of Him, through Him, and to Him are all things. Kung sa Kanya pala ang lahat ng bagay, ano pang pinag-aalala mo? Alam mo ba kung anong susi? Alam niyo po ba kung anong susi? Sabi ni Pastor Dong, pray, pray, pray. Pray, pray, pray. Sabi mo sa katabi mo, pray, pray, pray. Pray, pray, pray. Kailangan nating manalangin ng manalangin ng manalangin para, sabi ni Pastor Dong last Sunday, pray, pray, pray to God that He may destroy the spirit of poverty in our family. Pray that may God destroy the spirit of poverty in our family. Ano yung poverty na tinuro sa atin ni Pastor Dong? The poverty is what? Hindi yung yung wala ka, kundi yung meron ka na pero hindi pa rin natasatisfy ang kaluluwa mo. You keep on wanting more. Kaya, aspire for God's supernatural release, build an altar. Amen? Because it takes a lot of supernatural work for us to understand and experience an open heaven. Supernatural. Sabi mo sa katabi mo, supernatural. Now, let's open our Bible in Isaiah 55 verse 1 to 3. It says here, Ho! Everyone who thirsts, come to the waters, and you who have no money, come, buy and eat. Yes,
come, buy wine and milk without money and without price. Pwede ba yun? Bibili ka pero walang pera na involve at walang presyo? Di ba? At sabi niya sa verse 2, why do you spend money for what is not bread and your wages for what does not satisfy? Listen carefully to me and eat what is good. Let your soul delight itself in abundance. Incline your ear and come to me. Hear, and your soul shall live, and I will make an everlasting covenant with you, the sure mercies of David. Amen? Amen. Lord, maraming salamat sa mensahe mo ngayong umaga. Lord, buksan mo ang aming tenga, ang aming puso. Incline our ears and our hearts to receive your word this morning. In Jesus' name, amen and amen. Ang sabi niya, if you are thirsty, ano? If you are thirsty, come, buy, eat, without money and without price. If you are thirsty, come. Number 1, come. Come. Sabi mo sa katabi mo, come. Come. Alam niyo, when you say come, this requires you to move. Amen? Without money and without price, it requires you to move. Do not hesitate. Sabi mo sa katabi mo, do not hesitate. Ang tinuro ni Pastor Dong sa atin nung Sunday, God recognizes our response and He looks at our aspirations in life. Aspirations. Kung ano yung dinidesire mo, the Lord is looking at it. At alam mo ba, maliban sa He's looking at it, He's also looking at your action. Anong ginagawa mo? You have a desire? Ang sabi niya, if you are thirsty, come. Meron kang hinihiling sa Panginoon, may hinihingi ka sa Panginoon, may dinadalangin ka sa Panginoon. Ang sabi niya, come. Of Him, through Him, are all things. Amen? Come. Come. Sabi sa Luke chapter 6, verse 4 to 6, why do you call me Lord, Lord, and not do what I tell you? Bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko? Sasabihin ko sa inyo kung ano ang katulad ng taong lumalapit sa akin, nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Siya ay katulad ng isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Amen? Amen. So, ibig sabihin, nire-require talaga ng Panginoon ang ating obedience. Nire-require ng Panginoon, yung umalis ka sa comfort zone mo, you have to step out. It requires you to move. Amen? And the Bible is telling us that we really need to incline our ears. And when He says, come to Him, you need to step. Step, umalis ka. Umalis ka sa nirereklamo mo, umalis ka sa lahat ng mga excuses mo sa sarili mo, whatever it is, you just have to come. Step out. Kasi sabi ng Panginoon, bakit mo pa ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, kung hindi mo rin naman pala susundin ang sinasabi ko sa iyo? You have to step. Doon pa lang. Step. Move forward. Doon pa lang. Kasi ang sabi niya sa Matthew 6 verse 24, no one can serve two masters. Hindi mo po pwedeng sabihin na Lord, tapat naman ako and yet hindi naman nakikita sa buhay mo. Hindi mo po pwedeng sabihin na Lord, nagsisimba naman ako every Sunday pero pagkatapos ng linggo, nakalimutan mo na si Lord. Amen? Kaya ang sabi niya, come! Come! Walang aliping makakapaglingkod sa dalawang Panginoon. You have to choose, kapatid. You have to step. Come. This is requiring you to move. This is requiring you to what? Do not hesitate. Huwag ka nang mag-hesitate. Kung hanggang ngayon meron ka pang labanan sa sarili mo, huwag ka nang mag-hesitate. Lumayo ka na.
Lumayo ka na dyan. Lumapit ka sa Lord. Nandoon ang safety, nandoon ang security mo. If you know that God is the solution to your situation without resistance, come. Tumakbo ka. Mabilisan. Come. Because it takes a lot of supernatural work to experience an open heaven. Sabihin nga natin, it takes a lot of supernatural work to understand and experience an open heaven. Now, number 2. Ang sabi niya, buy. Without a money and without a price. Pwede ba yun? Bibili ka, pero wala kang pera, at walang presyo. Pag nagpunta ka ng tindahan, sasabihin, ano to? Joke? Di ba? Pero alam niyo po, sabi niya sa Matthew, chapter 25, verse 1 to 13, basahin po natin, bawat isa. Buksan po natin ang ating Bible. Sabi niya, ang kaharian ng langit ay matutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. At bawat isa'y may 2 ilawan. 10 virgins at bawat isa'y may 2 ilawan. This 10 virgins represents all Christians. Lahat po tayong mga Kristiyano, mula nung tinanggap natin si Jesus Christ, ang bit natin ay ilaw. Ilawan. Sabi mo sa katabi mo, kahit saan ka pumunta, ilaw ka. Amen? At ang sabi dito, ang 5 sa kanila ay hangal. At ang 5 na may matatalino. O, alin ka doon? Ikaw ba yung hangal o yung matalino? Huwag niyo na pong sagutin yon. Okay, at verse 3, ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. At ang mga matatalino na may nagbaon ng langis, bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Ngunit, nang hating gabi na'y dumating, may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal, lumabas na kayo upang salubungin siya. Agad bumangon ang 10 dalaga at inayos nila ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa mga matatalino, bigyan naman ninyo kami ng kahit kaunting langis at aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi ito magkasa sa ating lahat. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Tugon naman ng mga matatalino. Kaya't lumakad ang 5 dalagang iyon upang bumili ng langis. At habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang iba pang dalaga at sabi, Panginoon, papasukin niyo po kami. Pakiusap nila. Ngunit tumugon siya, sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala. Pagkatapos nito ay sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi nyo nalalaman ang araw o ang oras man. Sabi mo sa katabi mo, magbantay. Magbantay. Alam nyo po, ang mensahe na to, ang pinapatukuyan ng langis ay walang iba, kundi ang ating pananampalataya, ang ating gawa, ang purity, at ang ating paglilingkod. Hindi talaga po pwedeng kapag nasaan ka, depende sa lugar. Kapag banal yung lugar, i-on ko yung ilaw ko. Pag hindi banal yung lugar, i-off ko yung ilaw ko. You cannot serve 2 masters because we don't know when Jesus is coming. Kaya sabi niya sa verse 2, why do you spend money for what is not bread and wages for what does not satisfy? Humihiling ka sa Panginoon, pero ang tanong ng Panginoon, pag ibinigay ko ba sa'yo, saan mo to gagamitin? Pag sinugot ko ang panalangin mo, saan mo to gagamitin? Kaya,
Sabi niya, supernatural. Sabi mo sa katabi mo, supernatural. Diba? The food and the oil that is pertaining here cannot be purchased with material wealth, and no amount of money can buy it, yet it still requires to be bought. It still requires to be bought. Alam niyo po kung paano siya mabibili? Number 1, through repentance. Number 2, full surrender. Number 3, full obedience. And number 4, full submission to Jesus Christ. Now, ang sabi ang turo sa atin ni Pastor Dong last week, supernatural. Anong ibig sabihin ng supernatural? Something outside or from external manifesting in the natural world. Meaning, this is beyond us. This is beyond our skills. This is beyond our talent. This is beyond our education. But where super and natural meet. Amen? Amen? Kaya sabi niya sa Romans 5 verse 20 to 21, moreover, the law entered that the offense might abound, but where sin abounded, grace did much more abound. That as sin hath reigned upon unto death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord. Ito yung sabi ko, Lord, nagbigay ka ng batas para umangat ang offense? Bakit? Alam niyo po kung anong sagot? Kasi pala, hanggat kaya mo, tingin mo lalapit ka ba sa Diyos? Mapupunta ka ba sa simbahan kung hindi ka ng problema? Kasi every word that cometh out from the mouth of God is law. And every creation that God has made, when God speaks, it becomes a law. And when God speaks, God honors His own words. Kaya, sabi ng Panginoon, the law entered so that the offense might come. And what? It might abound. And what? And where sin abounded, grace did much more abound. Ibig sabihin, kapatid, our God does not look kung gaano kadumi ang buhay mo. God is looking, are you willing to receive His grace over your life? Kaya sabi niya, buy. Buy. Without money, without price. Buy. Kasi sabi ng Romans chapter 6, verse 6 to 7, we know that our old self, yung human nature natin without the Holy Spirit, was nailed to that cross with Him. And in order that our body of sin might be done away. Ibig sabihin, wala kasi talagang walang taong kayang magligtas sa kanyang kahabag-habag na kalagayan dahil ang kasalanan ay nagmumutawi, nabubuhay. It is flowing hanggang sa dulo ng kanyang katawan. The sin is spread so much sa buhay natin na kinakailangan talaga na magkaroon ng sacrifice. Kinakailangan talaga na si Jesus ay manail doon sa cross. So that our old self might be done away. So that we would no longer be slaves to sin. Pansinin niyo po yung word na might, ha? At sabi niya sa verse 13 to 14, do not go on offering members of your body to sin. Kung ikaw ay tinanggap mo na si Jesus Christ sa buhay mo, alam mong nilinis ka na niya, yung word na might, ibig sabihin may pagkakataon ulit na ikaw ay magkasala. Might. Sabi niya, so that you might no longer sin. Amen? So that you will no longer be slaves to sin. Kaya sabi niya, do not go on offering members of your body to sin,
but offer yourselves to God. Buy. What can you buy? Anong presyo? Anong pwede mong pang-exchange to receive? Tanungin mo nga yung katabi mo, what can you exchange to receive? Kaya sabi niya dito, might. Amen? Might be done away. Ibig sabihin, kapatid, meron tayong participation, may choice tayo. We have a choice. At alam mo kung ano yung choice na yon, pag tinanggap mo na si Jesus sa buhay mo, pag alam mong nilinis ka na niya sa kasalanan, ang sabi na doon, huwag ka na pang mag-ulit-ulit na magbabad sa kasalanan. Kung alam mong niligtas na ng Panginoon ang buhay mo sa kasalanan, dating sex addict ka, ngayon pumasok ka sa banal na trono ng Panginoon, patuloy mong ibigay ang buhay mo sa Kanya and no longer sin. Huwag mo nang i-present ang katawan mo ng paulit-ulit sa kasalanan dahil yan na ay trono ng Panginoon. Offer yourselves to God, for sin will no longer be a master over you. When Jesus Christ is seated in your heart, sin is no longer master over you, since you are no longer under the law, but under the unmerited grace of Jesus Christ. Amen. And you know what? That is Jesus. He's the super. We are the natural, kaya merong supernatural. Makasalanan tayo. Si Jesus namatay sa krus ng Kalbaryo para sa atin at sa ating mga kasalanan. And what? When we accepted Him, we offer ourselves to Him. And that becomes what? Supernatural. Anong sabi niya? Buy. What can you exchange? Yourself. No longer presenting your body to sin, but offering yourself to Christ. Amen? Amen. Kaya, that representation, alam niyo yung supernatural na yon, yung representation na yon ay walang iba kundi si Jesus Christ. Because Jesus Christ is the representation of our God here on earth. He is the substance. Diba? Kaya sabi niya, kaya dito, yung formula natin, representation, si Jesus Christ, the sacrificial lamb. Plus, the participation of man. Diba? Sabi natin kanina, you have to come. Lumapit ka. Offer yourselves to Christ. You buy. And then, when you put these two together, alam mo kung ano yung magpuput together? Alam mo po yung plus na yan. Di ba yung plus, this is the sum. Pagsasamahin, pag-iisahin. So when you offer yourselves to Christ, you are no longer alive, but you are dead to sin and alive in Christ. Hindi ka na nabubuhay sa kasalanan, hindi ka na nabubuhay sa sarili mo, kundi nabubuhay ka ng kasama ni Kristo. Nilinis at pinabanal niya, karapat-dapat na maging anak niya. Now that cross is what? The altar. Altar. Altar crucifix or altar cross. Ang ibig sabihin po ng altar means misbech, literally meaning place of slaughter or sacrifice. Sa Old Testament po, the altar is a structure where people make offerings to make an attempt to seek God's grace. So nung una po sa Old Testament, ang altar talaga ay ito yung inutos ng Panginoon para alin? Para magkaroon ng sacrifices. Para ang grace ng Panginoon ay bumaba. And that's how it works in Old Testament. Now, sabi niya sa Isaiah 55 verse 1, what are your many sacrifices to me? What are your many sacrifices to me? Old Testament. Dumating ang Panginoon at sinabi na niya, what are your sacrifices to me?
I have had enough of burnt offerings, of rams and fat of fattened cattle, that I take no pleasure in the blood of bulls, lambs, or goats. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi so many times the Lord has rescued the Israelites, yet so many times the Israelites kept on rebelling against God. When you are not obedient, that means you are rebellious. Tama po? Pag ang anak hindi sumusunod sa magulang, anong tawag sa kanya? Rebeldeng anak. Swail na anak. Tama? And God had enough. God had enough. Sabi niya, I no longer want that. At pagod na ako. Alam mo ba, pag pinasa mo yung continuous verse na yan, ang sabi pa ng Panginoon, pagod na ako. I am so burdened with all that you are doing. Paulit-ulit na lang ha? Di ba? Minsan naririnig natin sinasabi ng mga magulang yan. Paulit-ulit na lang ha? Ha? Tapos yung mga anak, anong sasabihin? Ha? Araw-araw na lang din ikaw may litanya, mama, ha? Di ba? Paulit-ulit na lang. Alam mo minsan, ang isipan nating mga anak, wag po kayong mag-alala kasi pinanggalingan ko din naman yung nung pinanggagalingan ninyo. There's no condemnation to those who is in Christ Jesus. Example lang po ito, no? Pero this is the reality. This is the reality. When the command was given, alam mo, ang nangyayari, instead na gawin mo, lumalakad ka palayo doon sa anong sinabi ng magulang mo. Ang sabi ng magulang, mag-aral ng mabuti, nag-boyfriend. Ouch, ako yun. Ang sabi ng magulang, mag-aral ng mabuti, nagbarkada. Ang sabi ng magulang, anak, pag uwi ko ng bahay, ihanda mo naman yung ganito, ganyan. Nagkulong sa kwarto, nag-cellphone, nagbabad. It happens. You know why? You know why? Kasi nature. Natural sa tao ang pagiging disobedient. Alam mo bakit? Hindi dahil sa kagagawan mo. It is because of the disobedience of one man, which is Adam, na napasa ng paulit-ulit sa lahi, kalahi-lahian. So, ibig sabihin, bakit? Aminin natin, mga anak, ginusto mo ba na maging disobedient? Di ba minsan, hindi mo nga din maintindihan yung sarili mo? Tinatanong mo din sa sarili mo, hindi ko din alam ba't hindi kita pinakinggan? Hindi ko rin alam bakit? Kasi nga, ang sabi ng Bible, alin, innate sa bata ang katigasan ng ulo. Kaya kailangan ng ayaw mong paluin, ayaw mong sermonan, gentle parenting. O di paano na? Amen? Amen? Kaya ang Panginoon, pinapayagan niya na tayo ay madisiplina. Hebrews chapter 12. Dinidisiplina. So kung ang Diyos nagdidisiplina, ibig sabihin, ang mga magulang, it is your obligation to discipline your child. Wala pong ibang magdidisiplina sa mga anak nyo, kundi kayong mga magulang, dahil sa inyo inatang ng Panginoon ang pagdidisiplina sa mga anak. At pakiusap ko lang po, practice what you preach. Because when you don't practice what you preach, kahit ilang beses nyo pa pong sigawan ng anak ninyo pag hindi po nila nakikita sa inyo. Pero, hindi rin yun excuse, no, mga anak. Hindi rin excuse yun. We are all answerable to God one day. Dadating ang araw, lahat ng hindi mo pinakinggan na sinabi ng magulang mo sa'yo, aanihin din natin lahat yan isang araw. Kaya, sabi ng Panginoon, I've had enough. I've had enough. It's done. I've had enough. Alam mo, sabi nga ni Solomon will God really dwell on earth? Even the highest heaven cannot contain you. How much less this temple I have built? Kasi gusto ng Panginoon that time na mag-build ng temple si Solomon. Pero sabi ni Solomon, paano?
Paano magdadwell ang Panginoon? Ang laki-laki ng Panginoon. So kung ang laki-laki ng Lord, at hindi ka pa rin naniniwala na sa Lord galing ang lahat ng bagay, kaya ka mag-i-struggle ng paulit-ulit. Kasi bakit? May problema sa paniniwala. Minsan, ang mga anak, kaya hindi umaabot sa point na naniniwala sa magulang kasi akala mo ang magulang kaaway mo. Kasi akala mo yung kaibigan mo, pinagbibigyan ka sa lahat ng gusto mo, akala mo siya lang yung nakakaintindi sa'yo. No. Alam niyo po, nung naging magulang ako, tsaka ko lang pala talaga, hanggat hindi ka nagiging magulang, hindi mo mauunawaan ang puso ng isang magulang. Nauunawaan ko na ngayon that there is no other love than the love of a parent. Exactly. Alam mo, kaya sabi pala talaga, 'di ba, meron sinasabi ang mga kamunduhan, karma na lang. No. What goes around comes back around. Bakit? What goes around comes back around. Bakit? Kasi at the end of the day, God allowed what? God allowed what? 'Di ba? God allowed what? Yung batas na alin? Ano nga yung verse na yun kanina? The Lord has, moreover, the law entered that the offense might abound. So, ibig sabihin, hanggat pinapayagan talaga ng Panginoon tayo sa lahat ng mga gusto natin sa buhay para mapagod ka na lang. Tapos bumalik ka na sa Lord, di ba? Kasi hanggat hindi ka napapagod, hindi mo sasabihin kay Lord, Lord, suko na ako, hindi ko na kaya. Kaya sabi ni Solomon, Lord, ang laki mo. Paano? How will you dwell? Kaya alam mo po, sabi ng Panginoon, di ba pagod na siya? There was a gap of 500 years of silence from Old Testament to New Testament. The Lord was silent. And in the New Testament, kung ang Old Testament, the altar was made for the rams, the bulls, diba? Magkaroon ng sacrifice. In the New Testament, God sacrificed His only Son, Jesus Christ, on the cross that He may become the sacrificial lamb. Kaya sa Hebrews 10 verse 3 to 7, it says, but in those sacrifices, there is a reminder of every sins every year. For it is impossible for the blood of bulls and the goats to take away the sins. Kaya, dahil alam ni Jesus, sabi ni Jesus dito, it is impossible. Imposible na ang dugo ng mga hayop na ito ang mag-aalis ng kasalanan. Kaya ang sabi niya, therefore, when He comes into the world, you have not desired the sacrifice and offering, but you have prepared a body for me. Sabi ni Jesus, God has prepared a body for me, so that what? You have not taken pleasure in whole burnt offerings and offerings for sin. Then I said, behold, I have come. It is written of the scroll in the book to do your will, O God. Jesus Christ knew that He's gonna be the sacrificial lamb, and He says, Lord, you have prepared a body for me. You have prepared a body for me. Behold, I have come to do your will, O God. Because of the disobedience of one man, sin has spread, but because of the obedience of one man, the grace abounds. Sige, balakpakan po natin ang Panginoon. So, ibig sabihin, we were not deserving, yet Jesus Christ died. He became the sacrificial lamb. That cross that He died on, He
is the altar. That was the altar, and Jesus was the sacrificial lamb. Point number 3. Kaya sabi niya, eat what is good, let your soul delight itself in abundance. Kaya, sabi sa Matthew 4:4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi bawat sa salita ng Diyos na nagmumutawi. Nagmumutawi sa bibig ng Diyos. Kaya sabi niya sa Matthew 6 verse 11, give us this day our daily bread. So, ibig sabihin, hindi lang po pala pagkain ang kailangan natin. We have to take Jesus every day. Hindi mo po pwedeng patayin ang ilaw mo at sindihan mo lang yan anytime. You have to take Jesus every day and let your soul delight itself in abundance. Kaya ang sabi ng Panginoon kay Noah, build me an altar. Sabi mo nga sa katabi mo, build me an altar. Bakit? Bakit sinabi ng Panginoon kay Noah, build me an altar? Why? Because build my altar so that whenever I cause my name to be remembered, I will come to you and bless you. Again, I will cause my name to be remembered, and I will come to you and bless you. Sabi mo nga sa katabi mo, tinanggap mo na ba si Jesus? Tinanggap mo na ba si Jesus? Pag tinanggap mo na si Jesus, alam mo bang ikaw na yung altar? We are now the altar. Mula sa physical, pwede niyo po bang ipakita yung picture? Ito yung itsura ng tabernacle sa Old Testament. Yan. Yung picture po ng tabernacle sa Old Testament, ito yung altar. Dito nila sinusunog. Okay? Ito po yung sinusunugan nila, and ang mga Israelites, dito lang sila po pwedeng pumasok. Dito sila pwedeng mag-offer. Tapos yung mga nasusunog dito, dadalhin to ng priest dito sa loob, the holy place. Para alin? Dito na lang ngayon i-offer yung altar of incense. At yung altar of incense, ginaganyan nila yan di ba? Para yung amoy, sino po yung nanggaling doon sa kabila? Alam niyo po yan. Di ba? Para yung altar of incense, yung amoy niya, may linen dito. Ito yung veil na nagbibigay ng partition to the Holy of Holies, at nandito yung Ark of Covenant. So yung incense, tatawid. Yung usok, tatawid sa Ark of the Covenant. Okay? This is the Old Testament. Before, it was just the Israelites who was allowed to enter here. But now, in the New Testament, through Jesus Christ, hindi na lang nalimitahan ang altar sa mga Jews. It was now given to all Gentiles. That's why Jesus Christ did not just come to save the Jews. Jesus comes to save you and me. Para alin? Para alin? Go and preach the gospel. Go and what? Sa bawat lugar, ikaw ay magiging ilaw. Amen? Amen. Kaya nga ngayon, we are now the altar of God. So Jesus Christ as the representation, the sacrificial lamb, plus the participation of man, di ba kaya nagkaroon ng supernatural? And when Jesus was when Jesus was sacrificed on that cross, alam niyo po ba, the door was opened. Alam niyo po, I was asking Pastor Dong this the other day. Sabi ko, Pastor Dong, this is the revelation that God is placing in my heart to tell the people that we need to build an altar. When we were worshiping last Sunday, mataas po yung naging impression ng Panginoon sa puso ko na this place needs to be a place where people could pour out their hearts to Jesus. We need to pour out our hearts to Jesus. And you see,
itong Old Testament na to, it was very exclusive only for the Jews. But you know, in Exodus chapter 30 verse 6, it says, "You shall put this altar in front of the veil." In front of the veil. Pwede pong ibalik natin yung picture? Ito. Put this altar in front of the veil. Ito yung veil, di ba? Ito yung naghahati sa Holy of Holies. Ito yon. Ito yon. And then, ang sabi niya, that is near the Ark of the Testimony. Yun yung Ark of the Testimony. This is the one, the Ark of the Covenant. May portion doon, the Ark of the Testimony. At ang sabi niya dito, in front of the mercy seat that is over the Ark, where I will meet you. At alam niyo po ba, sa New Testament, this is the Old Testament. Now, in the New Testament, Matthew 27, verse 51 to 52, when Jesus Christ died on that cross, ang sabi niya dito, "And behold, the veil of the temple was torn to two from top to bottom. And the earth shook and the rocks were split." When Jesus Christ died on that cross as the sacrificial lamb, a door was opened. Yung pagbukas ng pagpunit ng veil na yon, ito yung nireveal sa akin ni Pastor Dong. Alam mo yung door na yon na nabuksan, it was that veil. At nung sinasaliksik ko pa siya, when I was looking more into it, when I researched it, sabi ko, Lord, nothing is ever a coincidence with you. From the very beginning to the very end, the Lord has set everything. He has planned everything. Kaya nga, di ba, ang sabi ng verse natin nung pinakauna, di ba? For of Him and through Him and to Him are all things. Amen? Kaya, nung nabuksan yon, nung nahati yon, okay? Nung nahati yung veil na yon, ang sabi ng Exodus 30 verse 6, "Where I will meet with you." Ito yung pangako ng Panginoon sa mga tao sa Old Testament. At alam mo, sa New Testament, nung napunit yung veil na yon, alam mo nangyari, the earth shook and the rocks were split. And the next verse says, "The tombs were opened, and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised." Alam niyo po kung ano ibig sabihin nun? That's where the Lord has met the people from the Old Testament. I was so amazed when I was reading this. Alam niyo po, when Christ died on that cross, He has already opened the door. He has already opened that door. Kaya, sabi niya, di ba, eat what is good. You have to take Jesus Christ every day. Incline your ear, come to me, hear, and your soul shall live, and I will make an everlasting covenant with you. The Lord will make an everlasting covenant with you if you will just take Jesus. You have to take Jesus in every day. You don't put Him off. You have to take Him in every day. You have to eat Him every day. You have to come to Him every day. It's not a one-time deal. It has to be every day. May consistency na kailangan tayong gawin. Bakit? Bakit may consistency na kailangan gawin? Because sabi niya sa Revelation chapter 8 verse 4, "And the smoke of incense." Alam niyo po, in the Old Testament, when sacrifices were made on the altar, when God honors that sacrifice, there's a fire that comes down. And when the fire comes down, there's a smoke, the incense. May incense na lumalabas. At alam mo, ang sabi dito sa verse 4, "And the smoke of incense, together with the prayers of the saints," when you accepted Jesus Christ, you are now part of the saints, went up before God. So, ibig sabihin, when your prayer, when your life becomes a sweet
aroma. Your prayers are being brought. Your prayers is going up to heaven. Low. It's Low, going low. up there. And you know what? Ang sabi dito, with the prayers of the saint went up before God. Kaya sabi niya sa Malakay 1 verse 11, for from the rising of the sun even to its setting, my name Hello. will be great among the nations, and every place incense is going to be offered to my name. Ibig sabihin, yung paglilingkod mo, mula nung tinanggap mo si Jesus Christ, mula nung pinapasok mo siya sa buhay mo, mula nung araw-araw mong tinitake si Jesus Christ sa buhay mo, sa pamamagitan ng alin? Pananalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos, paglilingkod sa Kanya. It is forming an incense. It is forming a true worship. It is becoming an offering acceptable to God. Your body no longer being presented to sin, but offered in Christ. It is forming an incense. An incense. And when this incense is being formed, merong napuporma sa buhay natin, merong nabubuo sa pagkatao natin, yung pamumuhay natin ay nagiging pleasing sa paningin ng Panginoon. And we are not putting our light under the table, but it is up there and every people is seeing it. Yung ugali mo, yung way ng pananalita mo, yung pag-iisip mo, kung paano mo hinahandle ang mga pressure sa buhay mo, paano ka lumuluhod sa Panginoon araw-araw, paano mo idinudulog ang buhay mo sa Panginoon, paano mo nasasabi na, Lord, not my will, but your will be done. That is true worship. Hindi po ang worship ay kumanta ka lang dito sa harapan. And yet, halatang halata naman na hindi mo naiintindihan ko nung kinakanta mo. True worship is when you pour out your heart to God and you offer yourself to God as a living Kaya sabi niya, and every place incense is going to be offered by my name, a grain offering that is pure. The grain offering, alam niyo po yung seed na yon, that is you and I. And it has to be pure. The Lord is looking at a pure worship, a true worship. For my name will be great among the nations, says the Lord. Kaya sabi niya sa Psalms 51 verse 17, my sacrifice, O God, is a broken spirit, a broken and contrite heart that you, O God, will not despise. Because obedience is better than sacrifice. At sabi niya sa Isaiah 1 verse 19, if you consent and obey, you will eat the best of the land. Aspire for supernatural release. Build God an altar. You have to build God an altar in your heart so that open door would come. And you know what? This altar that you are building in your heart, it has to be an exclusive space that only belongs to God. Kaya sabi ni Pastor Dong sa akin, alam mo anak, ito ang dahilan kung bakit maraming tao na ang panalangin nila ay dinidinig ng Diyos. Because of the purity. Pureness. We have to come. We have to offer ourselves to God. And we have to take God every single day. Alam mo bakit? Kasi hindi mo na mamalayan, unti-unti, there's already a transformation that's happening in your life. Hindi mo kailangan, kapatid, pagpagalan ang transformation. Kailangan mo lang sumunod.
Kailangan mo lang tanggapin si Jesus Christ. Kailangan mo lang saliksikin paulit-ulit ang salita ng Panginoon. Kailangan mo lang, kapatid, mag-participate sa anong pinagagawa ng Panginoon sa atin. Napakahalaga ng pagsisimba mo. Hindi lang every Sunday na pagsisimba mo, kundi paano mo inilalaan ang oras mo na talagang nakikipagnaig ka sa Panginoon. Kasi where your heart is, yun ang lumalabas sa bibig ng bawat isa. And this is what God is telling us, a broken spirit. The Lord is looking at your heart. How broken are you for the Lord? How willing are you to be dead to yourself and to be alive in Christ? How willing are you to say, Lord, not my will, but your will be done? Lord, ito yung plano ko, pero Lord, alam ko may mas maganda ka pang plano para sa buhay ko. I will put this aside. Kakalimutan ko to kasi alam ko, Lord, ang buhay ko, it's just one breath away from heaven. Because, Lord, I want to participate on what you are building in our midst. Kaya ang sabi niya, prepare ye the way of the Lord. Because Jesus is coming. And when Jesus comes, ang tanong ko, anong hinanda mo para kay Jesus, para sa pagdating niya? And you know what? What you're preparing for is not just for your generation. You are preparing for the next generation. You are preparing for the next generation. Kaya sabi ng salita ng Diyos, build me an altar. Because John 10 verse 9 to 10 says, I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pasture. Because I came that they may have life and live it abundantly. The Lord wants all of us to prosper. However, there's a requirement. How are you coming to God? Paano mo binild ang altar mo para sa Panginoon? An exclusive space na hindi pwedeng galawin ng kahit na sino. Na kahit na anong sabihin sa'yo, ang sasabihin mo pa rin, Lord, maninindigan ako sa anong salita mo, anong panawagan mo sa buhay ko, anong pinagagawa mo, dahil mas mahalaga sa akin, Lord, kung anong sasabihin mo kaysa sasabihin ng iba sa akin. Mas mahalaga sa akin, Lord, na mapagawa ko kung anong pinagagawa mo, because at the end of the day, my life is yours. One more time, people of God. Let us remember what Christ has done on that cross so that you and I would have a new life that is pleasing in the sight of God, that opened the door so that you may live, that you may have life, and you may have it abundantly. At ang pangako ng Panginoon, it doesn't stop from one generation. It is passed down from one generation to another. Alam niyo po, when the Lord revealed this word to me, last Friday, nagising ako ng madaling araw, and I heard my mom worshiping. Si Pastor May and si Pastor Dong, that time they already left. They already traveled in Indonesia. Yet I heard the voice of my mom worshiping. And you know what? This is the revelation that God has placed in me. He showed me. Pinakita ng Panginoon sa akin kung gaano iniibig ng magulang ko ang Panginoon. Because without that love, wala pong ganito. Without that love, walang buhay sa harapan natin ngayon na nabuo sa pamamagitan nila. Without that love, meron bang lugar? Meron bang meron bang pwedeng instrumento na magamit ng Panginoon? Kapatid,
each and every one of us, the Lord wants you to be used as a vessel for honor. Each one of us, the Lord wants to pour out His love so that through you, sa pamamagitan ng buhay mo, mag-umapaw ang pag-ibig niya upang maligtas ang lahat ng mga mahal mo sa buhay at lahat ng mga taong gustong pagdalahan sa iyo upang magligtas pa ng kaluluwa. Because salvation is not just for one, salvation is for everyone. Jesus is for everyone. Let's all stand up. Let's worship God. Lord, here is my life, helpless and with a broken heart. I come Amen. to you Hallelujah. with What a powerful message. Grabe, di ba? So, napakasarap talagang damhin na ang bawat isa sa atin merong access to heaven. Sabi nga ng mga salita ng Panginoon, anuman ang buksan ng Diyos sa ating mga buhay, no one can shut it. Walang sino mang makapagsasara nito. Kaya mga kapatid, base sa mensahe na ating napakinggan ngayong umagang ito, let us build an altar that is exclusive only for Jesus. 2,000 years ago, tinapos na ng Panginoon. Tinapos na ng Panginoon ang lahat ng mga pangamba, takot natin. At ang sabi niya 2,000 years ago, it is done. It is finished. Your access to heaven has been opened. Salamat, mga kapatid. Your access to heaven has been opened. The only thing that you will do is to build an altar. Build an altar. Build an altar. Make it Jesus, the only person. Make it Jesus. Si Jesus lang ang dapat nakalagay sa trono ng puso mo. Papasukin mo siya, kapatid. Tanggapin mo siya. Siya ay maghari sa buhay mo. Siya ang maging mananakop ng buhay mo. Siya ang maging manliligtas ng buhay mo. Aspire for supernatural release. Aspire for Jesus. Make room for Him. Hallelujah. Let us all pray. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong napakayamang mensahe sa umagang ito, Panginoon. Salamat, Lord. Matagal mo na kaming iniimbitahan, Panginoon. Sabi mo nga sa Revelation 3:20, I'm just standing at the door of your heart, knocking, kumakatok ka. Kapag ikaw ay aming pinagbuksan, you will enter. Papasok ka. And you will not just enter, Jesus, but you will eat. Makikipagniig ka sa amin. Sasamahan mo kaming kumain, Panginoon. At ano ba ang ibig sabihin ng sasamahan mo kaming kumain? Sasamahan mo kami sa lahat ng aming mga pagdadaanan. Whether it is tough, mahirap man ito, madali man ito, kasama ka namin. O salamat, Lord. Tulungan mo ang bawat isa na kapatid ko na naririto ngayon. Kasama namin sa FB Live, Panginoon. Sa Facebook Live, O God. Tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na makapamuhay kami ng ayon sa kalooban mo. Ng lahat ng aming ginagawa, ang aming paglilingkod, ang aming pagsamba, ang aming pag-awit, Panginoon, ay maging isang mabangong samyo sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Sa panahon ngayon, Panginoon, na kami mga dumadanas ng mga bagyo, mga kalamidad, Panginoon, huwag sana naming malimutan to build an altar, to make room for you, Jesus, to make room for you, Jesus. This is the best time. This is the best time that we make room for you, Jesus. Magtiwala kami sa iyo. Ibigay namin
ang lahat-lahat sa iyo, Panginoon. Panginoon, ang sabi mo nga, huwag mo kaming madadatnan na kinakapos sa oil, kinakapos sa langis, kundi madatnan mo kami, Panginoon, na may overflowing kami na oil, overflowing kami na langis, Panginoon. Salamat, Lord. Thank you so much, Father. Sa panahon ng mga kalamidad, Diyos ka pa rin sa amin. Anuman ang pagkakataon ng aming buhay, Panginoon, Diyos ka at mananatili kang Diyos sa amin, Panginoon. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon, Ikaw ay Diyos sa aming mga buhay. Panginoon, pinupuri ka namin at pinasasalamatan ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Salamat po mga kapatid. Nawa po kayong lahat ay napagpala at tunay na kayo ay patuloy na samahan at ingatan ng ating Panginoon. Ang pag-iingat ng ating Panginoon ay sumain niyo pong lahat. Anumang pagkakataon, anumang sitwasyon. Maraming salamat po and God bless everyone. Bye!